Ama, Ina, patawarin po ninyo ako. Alam kong mga aswang tayo, pero ang puso ko, tao. At mahal ko po si Agustus. Umiiyak na tura ni Myla nang mahuli siya ng mga magulang niyang may karelasyon na isang mortal. Isang malakas na sampalang binigay ng kanyang ama sa kanya. Isa kang traidor at hangal. Alam mo bang maaaring mapahamak ang lahi natin dahil sa ginawa mo? Paano kung ispiya ang mortal na yan ng mga kalaban nating mga antingero? Nilalagay mo sa panganib ang ating pamilya, alam mo ba? Galit na wika ng ama ni Myla. Napayuko na lamang ito habang humahagulgol at hinihimas ang kanyang tiyan. Napatingin naman dito ang kanyang ina. Buntis ka? Wala ka talagang isip. Yan ang nakukuha mo sa pakikihalubilo sa mga tao. Kailangang mawala ang bata na yan. Ani ng kanyang ina. Napalud si Myla sa harap ng kanyang mga magulang habang humahagulgol nang marinig ang sinabi ng kanyang ina. Umiiling ito at nakikiusap na huwag paslangin ang kanyang dinadala. Ilang sandali pa ay isang kalabog ang narinig ni Myla mula sa kanyang likuran. Dahilan para mapalingon siya rito. Nanlaki ang kanyang mga mata nang makita kung sino ito. Agustus? Duguan ang binata. Halatang pinahirapan ito. Nangihina na rin at halos hindi na magawang kumilos. Myla, mahal ko. Ang tanging naibulalas nito. Ngayon, mamili ka, Myla. Ang anak mo o ang lalaking ito? Mamili ka. Galit na tura ng ina ni Myla na si Socorro. Nanlilisik ang namumulang mga mata nito habang nakatingin sa binata. Kahit na matindi ang pinsala sa kanyang katawan, ay makikita pa rin sa mga mata ni Agustus ang matinding takot. Hindi niya batid ang totoong katauhan ng babaeng mahal niya, subalit sa puntong iyon, mas inalala niya ito dahil sa mga nakakatakot na nilalang na pumapaligid sa kanila. Paluhod na naglakad si Myla palapit sa kanyang ama habang walang tigil sa pag-iyak. Ama, pakiusap. Palayain na po ninyo siya. Susundin ko na po lahat ng naisin niyo, basta huwag niyo lang po siyang patayin. Maawa na po kayo sa magiging apo ninyo. Pakiusap ni Myla. Subalit, walang makitang ekspresyon ng kahit na anong damdamin sa mukha ng kanyang ama. Pagkus ay tiningnan lamang siya nito bago nagsalita. Batid kong alam mo ang ating mga alintuntunin, Myla. At batid kong alam mo rin na walang pagkakamaling pinalalampas ang ating angkan. Sa puntong ito, masasaksihan mo ang matinding kaparusahan ng ginawa mong pagsuway. Isang nanghihinang pag-ungol ang narinig ni Myla, na parang tila ba kinakapos ang paghinga. Nabato at nanlumo si Myla nang makita niyang hawak ng kanyang ama ang puso ng lalaking mahal niya. Habang bumubulwak ang dugo sa bibig ni Agustus, gayon din sa kanyang dibdib, ay ang pagdaloy ng kanyang mga luha habang nakatingin kay Myla bago siya tuluyang humandusay sa kanyang kinaroroonan. Isang malakas na hiyaw na lamang ang nagawa ni Myla. Hindi na rin niya nagawang mahawakan sa huling pagkakataon ang binata dahil agad na iniutos ng kanyang ama na ilayo ang katawan nito. Muli tiningnan si Myla ng kanyang ama habang hawak ang puso ng kanyang kasintahan. Buhay, kapalit ng pagtataksil, Myla. Buhay pa sana ang lalaking yon kung noon pa'y iniwasan mo na. Hindi na nakapagsalita pa si Myla sa labis na pagdadalamhati. Ang akala niya ay doon na nagtatapos sa mga kaganapan ng gabing yun, subalit hindi pa. Hinawakan ng ibang mga kasamahan nila si Myla sa magkabilang braso at iniangat. Teka, anong gagawin niyo sa akin? Tanong niya. Ilang sandali pa ay lumapit ang ina ni Myla. Sa'yo wala, pero sa bata sa tiyan mo, meron. Hinawakan at hinimas nito ang tiyan ni Myla at umasal ng itim na orasyon.
Nay, wag po. Maawa kayo sa anak ko. Huwag niyo siyang sasaktan. Umiiyak na tura ni Myla. Hindi ko siya sasaktan, Myla. Bagkus ay poprotektahan ko siya para hindi siya magaya sa'yo. Isusumpa ko ang kanyang anyo nang sa gayon ang mga tao na mismo ang umiwas sa kanya. Gumuhit ang kidlat sa kalangitan ng mga sandaling yon at umalingaw-ngaw ang tinig ni Myla sa buong paligid. Makaraan ng ilang buwan ay nakatakda ng magsilang si Myla. Naging mahirap ang panganganak niya. Nang may labas ang sanggol ay puno ng pangamba at takot si Myla dahil sa ginawang sumpa ng kanyang ina sa kanyang anak. Nang masilayan niya ito ay napasigaw siya. Parang animoy na lusaw na kandila ang itsura nito na may kakapalan ng kilay at may umbok pa sa kanang balikat. Parang mawawalan ng bait si Myla ng mga sandaling yon hanggang sa mawalan siya ng malay. Gayunpaman, alam ni Myla dahil sa kasalanan niya kaya nagkaganon ang kanyang anak na pinangalanan niyang Asha. Kaya't buong puso niya itong tinanggap at pinalaki. Inilihim niya sa anak ang tungkol sa kanilang lahi at ang totoong dahilan kung bakit ganon ang kanyang anyo. Hindi na rin niya pinakilala si Asha sa kanyang pamilya dahil sa matinding galit kahit na paminsan-minsan ay dinadalaw siya ng ina na si Socorro. Maigi nang siya lang ang kilala ni Asha na pamilya. Kahit nakakaiba ang itsura ni Asha, ay lumaki pa rin naman ito na isang mabait at masunuring bata. Pinag-aral din ito ni Myla para kahit sa ganon ay mabuhay ito na parang pangkaraniwan lang din gaya ng mga ordinaryong tao na hindi sinang-ayunan ng mga magulang ni Myla. Hindi na mauulit sa anak ko ang nangyari sa akin. Sinumpa niyo na ang itsura niya, diba? At isa pa, hindi ko hahayaan na maulit sa kanyang nangyari sa akin at sa tatay niya. Marahang lumapit ang ina ni Myla sa kanya at walang ekspresyon ng mukha nito habang nakatingin sa kanya. Hindi lahat ng bagay, Myla, na kukontrol mo. Napatunayan ko yan nang ipagbuntis mo ang anak mo, ang bunga ng kataksilan mo sa angkan natin. Hindi ko alam kung paano naging kataksilan ng magmahal, Nay. Parang hindi niyo naranasan. Sagot naman ni Myla sa kanyang ina. Napaiwas ng tingin si Socorro sa sinabi ng kanyang anak. Hindi mo alam ang sinasabi mo. Tandaan mo, Myla. Laging may mga matang nakatingin sa iyo at sa anak mo. Ani ng ina ni Myla na noon ay bumisita lamang sa kanilang mag-ina sa kanilang tinitiran. Bago ito lumisan, ay sinulyapan na muna niya si Asha habang naglalaro ng mag-isa.